Hello everyone! My name is Angelica M. Gayas and for today's video, mag-i-interview tayo ng isang tao na kung saan meron siyang experience sa pagiging event staff at maaari siyang mag-share sa atin kung ano pa yung mga matututunan natin tungkol sa event management. So, atin nang ipakilala si Ate Thelma. Ate Thelma, maaari ka nang magpakita sa kanila. Hello! Hi, I'm Norfa Tiarela. Actually, I'm from Palawan and I'm 42 years old and I was work at a Sunset Hotel in Conversion in Puerto Princesa City in 4 years. I start with my position as a steward at the kitchen department and up to kitchen assistant. So, ayun nga, narinig natin yung mga tungkol kay Ate Thelma. Ngayon, tatanungin naman natin siya tungkol sa mga naranasan niya sa event staff. So, unang tanong, Ate Thelma, can you tell me about your experience working in an event setup? Maaari mo ba ikwento ang iyong karanasan sa pag-aayos ng isang event? Yeah. Una-una, masabi ko lang, pagdating sa event about sa catering, need talaga sapat na preparation para ma-organize lahat ng mga preparing. Importante talaga yung communication sa mga samahan. Mahirap ba, Ate Thelma, mag-manage ng isang event? Sabagay, totoo talaga mahirap. Pero, yung hotelier talaga, kailangan talaga yung preparation, yung tapos yung pag-meeting sa mga samahan para maayos at maganda magiging feedback sa event at saka sa mga guests. Yes. Thank you. Have you ever encountered a difficult or demanding attendee at an event? Nakaranas ka na ba ng mahirap o demanding na bisita sa isang event? Yung mga masusunod na yung mga tao na kung ano-ano yung sinasabi, na-experience mo na ba yun? Of course, hindi talaga maiwasan na darating talaga sa mga ganung sitwasyon, lalo na yung mga guests hindi natin kasalamuha araw-araw. Hindi talaga maiwasan sa ganun na magiging kanilang attitude or kanilang reaction. So, need pa rin mag-communicate sa manager kasi sila mas makakaalam kung ano dapat gawin. At naniniwala ka sa customer is always right. Yan ang palagi yung sinasabi na customer is always right. Pero hindi sa lahat ng oras customer is always right. Can you describe when you had an adapt quickly unexpected changes or challenges? Maaari mo bang ilarawan na isang pagkakataon kung saan kinakailangan mong mabilis na mag-adjust sa mga hindi inaasahang pagbabago? Ngayon, bigla ang pagbabago ng event, gano'n. Ay, hindi pala ganito yung gagawin natin, gano'n. Ano yung ginawa mo? Ano yung experience? Kung sa ganun na sitwasyon, kailangan may kaugnayan sa pinakamataas sa organization para alam nila kung ano dapat gawin, paano i-handle Para maayos agad. How do you ensure that event spaces are kept clean, safe, and presentable throughout event? Paano mo masisigurong malinis at ligtas at kaaya-aya ang lugar ng event? Siyempre mahalaga, di ba, Ate Thelma, na dapat malinis. Paano mo nasisiguradong malinis or safe yung ginagawa? Yung ang dapat gawin sa mga ganung sitwasyon na yung una-una pagbibigyan sa lahat ng mga event staff, tapos i-organize lahat ng gawin
gawin, ano mga property. Tapos, yung importante sa lahat ay teamwork. Siyempre, yun yung kailangan, malinis talaga dapat ay yung kauna-unahan sa isang event. So, can you provide an example at time when you collaborate effectively with other team? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng isang pagkakataon kung kailang epektibo ka na kayo pagtulungan sa iba pang miyembro? Siyempre, hindi lang naman ikaw yung event staff, no? Paano ka nakikisama sa iba? Paano mo sila nakikisalamuha? Ganun. Minsan, naiinis ka ba? Or anong ginagawa mo sa kanila? Ganun talaga, hindi maiwasan yung hindi makasundo or may lamangan sa bawat trabaho. Ang importante lang doon, yung communication, at saka yung teamwork. Importante yan kasi kapag walang teamwork, walang epekto lahat-lahat ng mga pinapagawa sa Saka dapat ginagawa mo lang yung trabaho. Yes po. Tapos, yung last question is, how do you stay calm and focus under pressure during busy day? Paano ka nananatiling kalmado at nakaka-focus sa gitna ng abala? Paano mo na-handle at kapag sobrang dami ng tao or stress na lahat? Ikaw, kalmado ka lang, gano'n? Ang ginagawa. Kailangan magiging kalmado sa ganung sitwasyon. Kasi yung kapag medyo magulo rin makita ng mga guests sa event staff, yung feedback, yun ang magbigay ng yun ang magbigay ng hindi magandang epekto. Maaari ma-epekto yung career mo, maaari ma-epekto din yung hotel, lahat natin. So, ayun, yun lang yung mga questions ko. Thank you. So guys, narinig naman natin yung mga sagot ni Ate Telma tungkol sa pagmamanage ng isang event, no? So, para sa akin, ang natutunan ko sa mga sagot ni Ate Telma is yun nga, yung pinakaunang-una is yung communication. Kasi sa isang event, hindi lang naman ikaw mag-isa doon, hindi lang naman ikaw yung nag-aayos. So, kailangan mo talaga ng communication na bawat galaw mo, kailangan sasabihin mo sa iba, kailangan makikipag-communicate ka, lalo na sa manager, sa nakakataas. Kasi sila yung nakakaalam ko ano yung mga dapat gawin. Tsaka, syempre, kailangan yung trabaho is trabaho. Wala ka dapat kung ano yung ginagawa mo. At panatilihin mo na maayos yung event. Kasi hindi lang ikaw yung ma-apektuhan, kundi yung mga tauhan, lalo na yung production team nyo. So, kailangan ayusin yung ginagawa para sa susunod, yung trust ng mga customer or yung mga client mo is sa inyo pa rin kukuha. At ayun lang po yung natutunan ko sa araw na to at maraming salamat po sa pakikinig sa aming interview. Sana ay may natutunan na rin po kayo.